Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundanawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan, upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga pananambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambayanan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot-pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, o kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa akin. Nagagalak na susundin yung iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin.
Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Okay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kay sa pulot, yaong lasang tinataglay. Okay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako sa dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Okay tamis na tamnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Sabi ni Jesus naman, dalhin niyo ang aking pasan. Kamuan ko'y tularan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo at huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay lagi nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit siyang ikinagagalak ang isa ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga pilgrims po, sa mga parishioners, ganoon din po sa mga bisita. Maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Pag sinabi po nating bata, ano kaya ang nature ng isang bata? Siyempre po bilang magulang, very experts po kayo sa behavior ng bata. Dahil kayo mismo ang marunong mangalaga ng inyong supling. At ganun din po mga lolo at lola, alam ang behavioral po o attitudes ng isang bata. So pag sinabi nating bata, sabihin po nating masaya ang buhay nila. Hindi komplikado. Ibigay mo lang ang gusto nila na naayon sa kanilang kakayahan
Maligaya na sila doon. Dahil pag ang isang bata ay may gusto, sasabihin po talaga niya yan. Hindi yan magiging plastic sa iyo. Talagang sasabihin niya. At pag hindi niya na inyo naibigay, talagang iiyak yan. Bakit? Yung nakita niya ay very significant sa kanya. So I'm talking here in general. Hindi ko po sinasabing i-spoil po natin ang ating mga anak. Doon pa lang po makikita po natin yung heart's desire ng isang bata, bagay man at maliit na bagay na yan. Basta't kasiyahan ng kanyang puso, hindi niya yang kalilibutan. Daladalan niya yan sa kanyang paglaki. Kaya kung anong nakita ng bata na masasabi po nating maganda para sa kanya, ito po'y napakahalaga sa kanyang buhay. Kaya nga po, tayo po ay dapat maging maingat. Sabi nga po, ayaw ng ating Panginoon na mapahamak ang maliliit na mga batang ito. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. Pag napahamak, hindi yang kalooban ng Diyos. Inuulit ko po, pag ang isang anak na bata ay napariwara at walang magandang paghuhubog, kayo po ang mananagot sa Diyos. Sapagkat narinig po natin sa ating Ebanghelyo, ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. At sinabi pa niya sa katapusan ng ating Ebanghelyo, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. So, ibig sabihin, ingatan, yan ang bilin, ingatan ang mga bata. Pero ang tanong, bakit ang mga bata ang tinawag ng Diyos, ng ating Panginoong Heso Kristo, nung may nagtanong sa Kanya? Sino ba nagtanong sa Kanya? Ang Kanyang mga alagad. This is a very disrespectful and very awkward po. Dumapit, minsan po ganito po yung attitude ng tao. Pag wala ka po talagang, hindi ka po talaga imprudent and polite, yun talaga magiging reaction. Kaya nga ang ginamit ng ating Panginoon ay bata. Ano ba sabi ng alagad? Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Yan ang tanong ng mga alagad. Hindi magandang tanong. Bakit kaya tinanong? Kasi kahit sila nagpapaligsahan. At kahit po din po sa inyong mga anak, nagpapaligsahan. Merong special treatment. Pero sa ating Ebanghelyo, gumamit ang ating Panginoon ng isang bata. At iyon po ang panangga sa mga taong makasarili. Anong sabi ng ating Panginoon? Ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoon, kapag hindi kayo nagbago tulad ng batang ito, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin, dito pa lang ipinakikita ng ating Panginoon ang kanyang kaharian sa bawat isa sa atin kung magpapasakop po tayo sa kanyang kaharian. Kaya't sa buhay po natin bilang isang sumusunod, katulad na lamang po, ngayon po ay kapiestahan ni Santa Clara, isang mayaman, galing sa royal blood na pamilya, kinikilala sa lipunan, pinangangalagaan at pinoprotektahan. Pero hindi niya tinanggap.
iniwanan niya ang karangyaan ng buhay. Sapagkat nung panahon po nila, kasama po si St. Francis, na kung sa ito pong dalawang po talaga, St. Francis, Santa Clara, sila po'y galing talaga sa mayayamang pamilya, may-ari ng mga pabrika ng tela. Ay dahil sila ay mayaman, galing sa noble family, kilala sa lipunan, hindi yun nakapagpasaya sa kanilang dalawa. Lalo na rin po ito kay Santa Clara. Ang tinitingnan ni Santa Clara, o sabihin nating inspirasyon niya, ay si San Francisco. Si Francisco na galing sa isang magandang pamilya, mayamang pamilya, kinikilala sa lipunan. Pero, iniwan niya. Hindi lang po, katulad may mga santo po, mayayamang mga santo, bago sila naging galing sa magagandang pamilya. Ganon din po sa ating buhay, kahit po sa mundo ng ating ginagalawan. Hindi lang po dito sa Asia, even sa Europe. Siguro po pag nakakabalita po kayo ng mga prominent o famous athletics, na sinasabi natin elitist, sinabi natin lawn tennis, football, baseball. So marami pang sinasabi po nating iniwan ang ganong karangyaan at pagkilala sa buhay at naging pari. Sa kanila po, mayroong naging madre, mayroong naging pari. Ano lang ibig sabihin po nito? Hindi sila masaya sa kanilang buhay marangya. Ang kanilang kasiyahan ay yung pagdingkuran ang ating Panginoon bilang pari, bilang mga madre. At marami pong ganyan. Hindi lamang po sa Europe, di lang, even sa ating po sa bansang Pilipinas. May mga pari po talagang nag-iisang anak, tagapagmana, iniwan at naging pari at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Merong mga sinasabi natin mga CEO na kung saan naging obispo. So marami talagang iniwan ang kanilang buhay marangya at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At nung sila naging ganap ng pari, naging ganap ng madre, mas lalo nilang lubusang nakilala ang ating Panginoon sa kanilang pagsagot at pagtugon sa pagtawag ng ating Panginoon. Successful ang pamilya at ganoon din po sa buhay po nila bilang tumugon sa kalooban ng ating Panginoon. Katulad po ng sinabi ko, katulad po meron po akong kaklase o kasama ko po sa community. Siya po ay regional director ng isang government agency. Iniwan niya ang sarap at marangyang buhay at sumunod at naging pari. But later on, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. He passed away. So, anong ibig ko pong sabihin? Sa buhay po natin, marami tayong mga concerns, marami tayong mga priority. Ang hangad po natin, marami sa atin, ay ang yaman ng mundo. Hindi nabibigyan ng pansin kung anong pagpapahalaga o kahalagahan ng pagtugon o pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa pagiging pari, hindi lamang po sa pagiging madre, hindi lamang po sa pagiging religyoso, kahit din po sa ating pamumuhay. Kaya nga po, minsan po yung mga istorya din po na iniwan ang yaman, prinseso, kung ano pa man, sumama lang sa kanyang iniirog. So, ibig sabihin, mahalaga pa rin na sundin ang kanyang kalooban, yung heart desire ng isang tao. Kaya pag sinunod natin po mga heart desires po natin at alam po natin makakabuti yung para sa atin, base sa iyong pag-aaral, base sa iyong pag-discernment, hindi yung pagkakamali, kundi tamang pagtugon at pagrespeto sa iyong mga kagustuhan sa buhay. Katulad po sa ating Ebanghelyo, sinasabi po sa atin ng ating Panginoon, tulad po ng sinabi ko, bakit ang bata ang tinawag ng ating Panginoon? Simple lang po, dahil ang isang bata ay simple lang ang buhay. Ang isang bata, marunong magpakumbaba. Sabihan mo yan, makikinig yan.
Hindi na sabihin po natin makikipag-away yan sa iyo. Hindi siya sinasabi natin unpretentious po sila. Kung ano sila, ganun ang bata. So ibig sabihin, mahalaga na dapat paintindihan po natin na ang paghahari ng ating Panginoon ay bunga ng sinasabi nating kababaang loob. At ano po yung kababaang loob na yon? Dahil sa kababaang loob, nagkakaroon ka ng kasiyahan at kapayapaan sa iyong pagkatao. Minsan tayo po bilang isang tao, kahit successful tayo, bakit magulo pa rin at komplikadong aking isip at puso? Bakit hindi ako at home? Bakit hindi ako mapayapa? Pero lahat na sa akin na, nagawa ko na ang lahat. Pero bakit ang ingay-ingay ng aking dibdib, ang ingay-ingay ng aking kalooban, saan kaya nanggagaling yon? Kaya nga po ang isang tao po, matagumpay niya sa kanyang buhay, simple ang pamumuhay. Masaya na po sila sa ganung uri ng kanilang pamumuhay. Pero may mga tao din po talaga ang ating mga kapatid na mas pinagbibigyan ng pansin kung ano ang hindi niya kailangan. Kaya nga minsan habang tayo lumalagot, sabi natin umiidad tayo, hindi pa rin tayo nagiging masaya. Pero may mga tao, sabi na po, it will reflect to yourself. It will reflect sa iyong age. Sabi nga na po natin na matanda na, may edad na, pero bakit ganun pa rin ang mukha? Kasi nga po, pag when you are satisfied, simple ang buhay mo, hindi komplikado, ibig sabihin, it will reflect to yourself. Ibig sabihin, wala sinasabi natin kung may toxic man, negative, napapaghandaan mo. Ibig sabihin, napapangalagaan po natin. Kasi ang pagkahari ng Diyos ay hindi para ikapapahamak natin. Ang paghahari ng Diyos ay para sa ikauunlad ng ating buhay pananampalataya at buhay na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung tayo maglilingkod sa ating Panginoon, maging masaya maglingkod. Hindi pwedeng maglingkod tayo na malungkot tayo. Contradictory yun. Kaya kung tayo maglilingkod, tumulong tayo sa ating kapwa, ang paglilingkod naman, hindi lang po sa simbahan kundi yung ating sarili, ibinibigay po natin, makikita po natin sa ating sarili, at magiging masaya tayo. So, ibig sabihin, ang pagkahari ng Diyos, ibinigay na sa atin. But the problem, hindi natin tinatanggap, hindi natin isinasabuhay. Ano ang sinasabuhay po natin? Ay yung mga pansariling pansariling pangarap po natin. Na para sabihin natin, kilala tayo sa ating buhay. Hindi po siguro gano'n siguro ang gusto pahiwatig sa iyo ng ating Panginoon kung ganyan ang iyong nararamdaman. Kaya kung halimbawa naging matagumpay ka, masaya iyong kalooban, makikita sa iyong mukha, makikita sa iyong pagsasalita, makikita sa iyong action, makikita mo doon na ikit talagang at home. So, ibig sabihin, naghahari sa iyo ang Diyos. Pero pag magulo ang isip mo, parang lagi kang may galit, the Holy Spirit cannot penetrate to your heart. Kasi nga mayroong sangga, mayroong lason doon. Kaya ka nagkakagaya kasi may lason, may toxic. Kaya kinakailangan, alisin natin yun para makapasok, makapag-penetrate ang Espiritu Santo na magbibigay sa atin ng sigla. Kaya nga kung masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka tatanda at hindi ka magreklamo. Kundi, lalo mo pang pagbubutihin kasi doon ang masaya ng iyong buhay. Doon ka sinasabi, nagkakaroon ka ng energy. Kaya sa buhay po natin, katulad po sa ating Ebanghelyo, inuulit po, ginamit lang ang bata para maipadama sa bawat isa po sa atin yung kasimplihan ng ating pamumuhay. Hindi kinakailangan makilala tayo sa buong mundo, hindi kinakailangan makilala tayo sa ating lipunan. We do our duty as a Christian nang sa ganon, mas maipadama pa ng ating Panginoon ang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung hindi makapag-penetrate ang Espiritu Santo para turuan tayo ng mga kabutihan na dapat natin gawin bilang isang Kristiyano, meaning ang nandoon is not the Spirit of God, the spirit of devil. At iyon ang nakakatakot. Kahit sumimba ka at meron ka ditong tinatago, ibig sabihin, ang pagsimba mo, panalangin, palamuti mo lang. Mahirap po yung maging palamuti mo. Kinakailangan, ang palamuti mo ay mismo yung iyong pagkatao na wala tayong, sabi natin, na wala tayong sinisira o wala tayong ginagawang hindi maganda. At itong hamon po sa bawat isa po sa atin.
At anong hamon sa atin ng ating Panginoon at pagtawag sa bawat isa sa atin? Hindi sinasabi ng ating Panginoon na bawal ka magpayaman. Hindi sinasabi ng Panginoon na bawal kang makilala. Ang gusto ng Panginoon, maging masaya ka, maging at home ka sa sarili mo, at maging mapayapa ka. At kung may ganito kang klase ng attitude, yun ang i-share mo sa mga taong nagmamahal sa iyo at nakakakilala sa iyo. Doon pa lang maiipadama, kahit hindi ka magsalita sa iyong mga kaibigan, kakilala mo at kaibigan, yung ginagawa speaks louder than your words. Kaya mahalaga pa rin ang pagkilos at pagsunod sa ating Panginoon. Inuulit ko po, hindi plano ng mga Panginoon na mapahamak ang bawat isa. Kasi binanggit mo sa ating Ebanghelyo, hindi niya kalooban ang mapahamak ang bawat isa. Sino ang nagpapahamak sa bawat isa? Maaring ikaw. Kaya nga po dito din sa ating Ebanghelyo, nabanggit din ng isang tao na mayroong iniiwing tupa na 100 tupa. Ngayon nawala ang 1 tupa. At ang ginawa ng magtutupa, iiwan ba yung 99 at hahanapin ang isa. For sure, hahanapin niya ang isa. Dahil yung isa ay napakahalaga. Yung 99, okay na yon. Kaya kung titingnan po natin anthropologically, bakit mag-spend tayo ng time sa isang 99? Sa human perspective, bakit nga? Mas marami yung 99 sa isa eh. Sabi nga, illogical, unreasonable. Pero sa ating buhay pananampalataya, in theology, baka ikaw ang nawawala. Maaring ako, maaring ikaw, maaring isa sa atin ang nawawala. At yun ang hinahanap ng Diyos. Kaya yung hinahanap ng Diyos at nasumpungan ka, masaya talaga ang Diyos. Anong ibig ko pong sabihin? Paano tayo babalik sa ating Panginoon? Paano natin ibabalik ang ating kalooban sa Kanya para manatili tayong sa 99 na nawawalang isa ay ikaw para makompleto yon. Anong pamamaraan po natin para mabalik tayo? Simple lang po. At sana po, lagi po natin gawin. Through the sacrament of compassion. Dahil kaya ka nawala, naligaw, dahil sa iyong mga pagkakasala. Kaya kaganyan, siguro sa marami mong mga kasalanan. Pero ang Panginoon, pilit kang inaabot, pilit kang hinahanap. Ngayon, kung pilit mong itinatago, pero ang Panginoon naghahanap sa iyo, ayaw ng mapahamak ka, so bumalik ka sa Kanya. Dahil ang pagbalik sa Kanya, mahirap man, pero may paraan ang Diyos para makabalik tayo sa Kanya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Diyos ng langit at sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan. Ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Clara, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat daw ang kalugdan mo ng aming mga alay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak namin na may banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at ang hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan namin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, bilang sambayan ng Kristiyanong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at pananampalataya, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nagbibigay ng kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Catalina ay Santa Clara upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng Belenyong kasalukuyan, Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan turuan mo kami nawa. sa tuwina ay makinig, magdilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa mga ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibon na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain.
Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri na suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay isaganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwan ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihang, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buot kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na po sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.